Mas nare-recommend na pala ni YouTube ngayon ang mga small channel. So paano ko nasabi? Paano masabi? Pero bago ko sagutin yan, let me introduce myself first. I'm Joven of TricksBody PH and isa po akong sewer for 20 years and a part-time content creator for 2 years. So in this video, pag-uusapan natin kung bakit mas nare-recommend ni YouTube ngayon yung mga small channel. And also, tatalakayin din natin kung paano magsimula o gumawa ng isang YouTube channel. At kung ano yung mga kakailanganin mo at dapat mong gawin sa pagsisimula ng iyong YouTube channel. At tapusin mo lang tong video na to dahil may mga bonus tips ako na ibibigay sa'yo para mag-grow ka dito as content creator. So without further ado, magsimula na tayo. Ito mga kabady, nag-try kasi ako magbukas ng YouTube sa browser. At ito yung mga lumabas sa homepage ko. Ito yung mga sinuggest sa akin ni YouTube. So as you can see, hindi ko pa napapanood yung mga yan dahil wala pang kulay pula sa ibaba ng mga video na yan. So pag open ko ng isang video na to, nagulat ako kasi 200 plus subscriber pa lang itong channel niya. At may 478 views na yung video niya na to. So hanap pa tayo guys ng iba pa. Ito, itry natin to. So ayun, small channel lang din to mga kabady. So 500 plus pa lang yung subscriber niya pero 5,000 plus na yung views ng video niya na to. O di ba? Sige, hanap pa tayo mga kabady, baka sabihin nyo chamba lang. Okay, so ito itry natin to. As you can see, less than 200 subscribers pa lang pero yung views niya is 4,000 na. O hindi ba? So ayun guys, kita nyo naman na kahit small channel ka pa, posible talaga na mai-recommend ni YouTube yung mga video mo. Pero bakit nga ba ganito yung nangyayari kay YouTube ngayon? Okay mga kabady, dahil yan sa bagong algorithm update ni YouTube. Okay, so actually hindi naman na siya bago since last year pa ito nagsimula guys. Ito para mas maunawaan nyo mga kabady. According sa isang interview ng Creator Insider kay Todd Beaupre na part ng isang YouTube team na dedicated sa discovery and growth ni YouTube. Responsibility for our homepage and recommendation. For new creators or smaller creators, because when you say the algorithm follows the audience, they worry that they don't have an audience yet for the algorithm to follow. So do we do anything for those creators? Yeah, so we have a team. So meron palang isang team na nagpo-focus para i-push yung mga small YouTubers. Okay, so nice one mga sir. Ibig sabihin guys, kahit kakasimula mo pa lang o kahit isa kang small YouTuber, malaki yung chance na ma-recommend ka ni YouTube. At kung nagbabala ka naman mag-start ng YouTube channel, mas maganda na simulan mo na agad. Alam mo kung bakit? Simple lang mga kabady. Sobrang dami na ngayong content creators na nagtuturo ng mga dapat gawin dito sa YouTube, tulad ko. At sobrang dami pa dyan mga kabady na pwede mong panoorin at makakakuha ka ng mga tips and advice ng libre. Oo guys, libre lang kasi may mga vloggers na nagbebenta talaga ng course para magturo about YouTube. Pero hindi natin yung gagawin mga kabady kasi ang gusto ko makatulong sa mga small YouTubers na willing matuto dito kay YouTube. Kasi alam nyo guys, alam ko yung feeling ng pagiging isang small YouTuber. Kasi napagdaanan ko rin naman yan. Siguro it's my way na rin of giving back dito kay YouTube. So gusto ko rin i-share yung mga natutunan ko para kahit papaano, makatulong doon sa mga baguhan or sa mga kakasimula pa lang dito kay YouTube. Sa kagaya nga ng nabanggit ko kanina, may dedicated team na talaga si YouTube para i-push yung mga small content creators para mas ma-recommend yung mga video nila. Pero ang tanong, paano nga ba magsimula o paano nga ba gumawa ng YouTube channel? At ano yung mga dapat at kailangan mong gawin bilang isang content creator? So first, dapat meron kang Google account or email address para makagawa ka ng YouTube channel. Okay, so I'm sure meron ka na yan at hindi ko na rin tuturo yan kasi madali lang naman gawin yan. Pero I suggest na gumawa ka at least 2 to 3 Google accounts or email address para may backup ka. Okay, so yung isa is panggawa mo ng YouTube account, then yung isa is backup account mo. Tapos yung isa is pang business account mo naman. In case na lumaki na yung channel mo at meron ng interesadong makipag-collab or makipag-sponsor sa'yo. Ngayon, may Google account ka na. So, paano naman gumawa ng YouTube channel? So, punta ka lang sa YouTube application mo. Then, i-click mo lang yung logo sa ibaba or yung may nakalagay na you. And then, i-click mo yung create channel. At ayan, may YouTube channel ka na. So, pwede kang maglagay ng profile photo mo dito at ng channel art banner. So, yung channel art banner is para siyang cover photo sa Facebook. Okay, so ganun yung equivalent niya sa Facebook, guys. Pwede mo rin palitan yung name mo dito, pati na rin yung handle. And also, pwede ka rin maglagay ng description about sa channel mo kung tungkol saan ba yung channel na ginagawa mo. Okay,
So ngayon, may YouTube channel ka na, so pwede ka na mag-shoot ng video mo, tapos i-upload mo na. Kabady, alam ko na yan at ang dali-dali lang naman gawin yan. Ang tanong, alam mo na ba ang lahat ng dapat mong malaman? Well, kung hindi pa, makinig ka muna. Ang unang kailangan mo para mag-grow ka as content creator is dapat willing ka matuto. Hindi pwede yung magdudunong-dunungan ka. Kasi kahit sabihin mo na marami ka ng alam, for sure, meron ka pa ring mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Kahit na nga yung mga malalaking channel or yung mga malalaking mga vlogger is nagre-research pa rin yung mga yan para mas mag-improve pa sila. So yun yung una mga kabady. And then yung pangalawa, dapat mong alamin yung basics o yung fundamentals dito sa YouTube. Like yung topic, yung thumbnail, yung title, and yung timing. So yung topic o idea mga kabady, ito yung first na dapat mong isipin sa paggawa ng isang content. Dapat yung topic mo is relatable at makakapagbigay ng value sa mga viewers mo. So next is yung thumbnail. Dapat yung thumbnail na gagawin mo is related sa topic na meron ng content mo. At dapat catchy yung thumbnail mo. Dapat ma-curious yung mga makakakita ng thumbnail mo para mapaklik sila sa video mo. Kaya nga yung iba nagki-clickbait eh. So gumagawa sila ng thumbnail na takaw pansin pero hindi naman related sa topic ng video nila. As much as possible, dapat clickable yung thumbnail na gagawin mo. And at the same time, related sa topic ng video mo. So yung title naman, halos parehas lang siya ng thumbnail. Dapat related din siya sa topic ng video mo. Pero bigyan mo ng konting twist mga kabady para ma-curious yung mga makakakita nito. Minsan maganda yung detalyado yung title, pero mas maganda wag masyado mahaba yung title. Yung sakto lang dapat. Okay? So sa timing naman, dapat alamin mo kung kailan maraming nanonood. Kung anong oras, kung anong araw ba maraming nanonood sa mga video mo. So makakatulong yun para malaman mo kung kailan ka ba dapat mag-upload ng video. Kabady, saan ko ba makikita yan? So ito na nga yung pangatlo na kailangan mo. Dapat meron kang creator studio. Pero kung wala ka pa niyan, i-download mo lang sa Play Store or sa App Store kung naka-iPhone ka. So pag may creator studio ka na, dito pwede mo i-monitor yung analytics ng channel mo. So makikita mo dito yung progress ng channel mo. Gaya ng kung ilan yung nadadagdag sa subscribers mo, sa views, sa watch time, at sa revenue or sa kita mo. Pero yung revenue is makikita mo lang yan once na monetize ka na dito sa YouTube. So dito sa analytics and then punta ka sa audience. So as you can see, may nakalagay dito na when your viewers are on YouTube. At pag kinlik mo yan, makikita mo dito kung anong oras at anong araw maraming nanonood sa mga video mo. So dito pa lang magkaka-idea ka na kung kailan ka ba dapat mag-upload ng video. Halimbawa, makikita mo dito na Monday between 12 PM to 6 PM maraming nanonood. So ganun time ka dapat mag-upload. Yung pangapat naman, dapat mong i-maximize kung ano yung meron ka. Yung iba kasi sinasabi, saka na lang ako magbablog kasi wala naman akong magandang camera, wala naman akong laptop, wala akong magandang microphone na magagamit or mga equipment. Guys, pwede kayong mag-vlog gamit yung cellphone nyo. Siguro bumili ka lang kahit yung mumurahin na tripod, okay na yan. Makakapagsimula ka na mag-vlog nyan. Para lang alam nyo mga kabady, nagsimula lang ako sa isang cellphone which is yung Huawei Nova 5T ko. Na hindi naman ganun kataasan yung specs, so hindi ganun kagandahan yung camera. Tapos hanggang sa kumita ako dito sa YouTube at nakapag-ipon, saka ako bumili ng bagong cellphone. Hanggang sa makabili na ako ng mic, ng maganda-gandang mic, tapos nakapundar ako ng mga equipment gaya ng ilaw, tripod, at ng kung ano-ano pa. Pero wala pa akong camera at laptop mga kabady. Cellphone lang talaga yung ginagamit ko pang video at pang edit. Pero soon baka magka-laptop na rin tayo guys kasi nag-iipon na rin ako ng pambili ng laptop. Kasi nahihirapan na rin ako mag-edit dito sa cellphone ko. Okay, so nag-iinit siya sa sobrang tagal kapag nag-i-edit ako. Sa simula, hindi mo naman talaga kailangan ng magandang camera or ng laptop para makapagsimula ka ng isang YouTube channel. Alam mo kung ano yung kailangan mo? Yun ay yung mag-take ka ng action. Tandaan mo na YouTube is always starts with you. Ito maidagdag ko na lang mga kabady, so bonus na lang to guys, okay? Dapat magkaroon ka ng confidence. Kadalasan kasi lalo na sa mga baguhan, kapag nakaharap na sa camera, nahihiya na sila. Kahit naman ako hanggang ngayon, wino-workout ko pa rin kung paano humarap sa camera kapag nagbablog. Kung alam nyo lang mga kabady kung gaano ako ka-introvert, sobrang mahihain ko talaga. Pero kinakapalan ko na lang talaga yung mukha ko. So ganyan talaga siguro guys kapag may pangarap, gagawin mo talaga yung lahat, maabot lang yung mga pangarap mo. Okay, so ganun. Pero mga kabady, kung alam nyo lang talaga, lalo na nung bago pa lang ako sa pagbablog, nako, halos mamutla na ako sa kaba. Okay, so parang nagkukulay violet na yung mukha ko sa kaba.
Yung pakiramdam na para kang kakainin ng lupa. So, ganun yung feeling guys. Hindi naman kasi talaga ako sanay humarap sa camera. Pero pag tagal-tagal, ayun, medyo nasasanay na, paunti-unti. So, kailangan mo lang talagang lumabas sa comfort zone mo. Kung gusto mo talaga mag-grow dito sa YouTube, okay? So, ayun mga kabady, kung sa tingin nyo natutulungan kayo ng video na to, don't forget to like, comment, and share. And also, you may click the subscribe button and hit the bell icon for more video like this. Bago tayo matapos, shoutout muna natin itong mga nasa screen natin guys. Okay, so shoutout sa inyo mga kabady at maraming salamat sa inyo sa panonood sa mga videos natin. So mga kabady, alin sa mga tips na nabanggit ko kanina, yung sa tingin mo pinakatumatak sa'yo? So comment mo naman dyan sa baba, okay? At kung gusto mo naman na ma-shoutout kita next vlog, dugtungan mo lang yung i-comment mo ng hashtag kabady pa shoutout. Kabady, alam mo na ba kung bakit ka dapat mag-start ng YouTube channel ngayong 2025? Kung hindi pa, meron akong ginawang video tungkol dyan. So kung gusto mo panoorin, ilalagay ko yung link sa description o i-click mo lang yung video na lalabas pagkatapos nito. So hanggang dito na lang muna mga kabady. So once again, I'm Joven of Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.